Hello everyone! Welcome again! Kumusta ang lahat? Magluluto tayo ngayon ng chicken na may mga gulay. At laglagan natin ito ng black soy sauce. Ayan. Ito ang ating pang marinade. Laglagan natin ng konti pa para mas masarap lalo ang ating chicken na marinade. Ayan. Mayroon na siyang garlic. Ayan. Nalagyan na natin ng garlic at saka paminta. Magugutom na naman ang mga palangging sa ating luto-luto ngayong hapon. Diretso na ito eh. Almusal, tanghalian, hapunan. Diretso na yan. Ayan, at okay na. May paminta na siya. May black soy sauce at saka garlic. Ayan. At tatakpan natin siya at ilalagay natin sa fridge para mag-cooler muna siya doon at mag-absorb talaga yung kanyang mga ingredients. Okay? At ngayon naman, ang ating mga nahiwa-hiwa ko na, ayan, makukulay na paprika. Ayan. So, itong orange, ayan, ganyan ang ating paghiwa. Medyo square. Saka may konting red na square. At maraming sibuyas. Ayan, ang dami kong sibuyas. Kasi parang gulay na itong sibuyas na ito. Napaka-sweet ng sibuyas na yan. Tapos, mayroon tayong pa-stripe na paprika na kulay dilaw. Ayan, para maiba naman sa ating pagluto. At saka yung red. Ayan. Tapos, may square din tayo na kulay yellow. Ayan. So, yellow. Tapos, green and white na onions. Ayan. Red paprika at saka orange. Ayan. At ito naman ang tangkay. Kasi ang laki-laki ng broccoli na nabili. So, ito yung tangkay niya lang ito. Crispy ito mga palangga. Huwag ninyong itatapon ng tangkay ng inyong broccoli. Ayan o, alisan nyo lang ng balat na matigas ang tangkay ng broccoli. Ayan o, ganyan. Tapos ito yung uunahin nyo na paglagay kasi medyo matigas para yung kanyang ito ay hindi malata. So, ito ipahuli na ito. Ang laki kasi ng broccoli. Ayan, so itong tangkay na ito, pwedeng kainin na ito eh. Kasi pang salad lang ito dito eh. Ayan o. Crispy yan. Sarap. Saka mabango. Nakain ito pa nga lang hilaw. Pasensya na, nagsasalita ako ng ngumunguya. Lahat ng ito, pinakain ng hilaw yan dito, yan lahat yan. Sinasalad lang yan dito eh. Crispy. Kain-kain muna ako hanggat hindi pa naluluto. Makita mo sa mga restaurant nito, hilaw yan. Yan yung konting kantarili ko. Ihahalo ko rin para may kulay lalo, no? Yan. Ng aking mga spices. Itong teriyaki sauce with roasted garlic. Pang itaas ko yan. Garlic, paminta, olive oil, black sauce. Yan. At mamaya magtutunaw ako ng cornstarch para sa pampalapot. Ang tatamis ng langap. Sibuyas, medyo manghang. Manghang pero matamis siya. Parang hindi ka hindi ka naman yung tawag doon, hihingalin kapag kumain ka. Hindi naman siya naman ka. Rinig din ito na. Maanghang rin pero okay lang. Parang gamot. Gamot sa makating lalamunan ba? Ang kainan mo ng sweet na paprika. Hindi, kinakain ng hilaw ito. Mga pechay na yan. Mga beans, mga palanggayin, bagyo beans, kinakain ng hilaw yan. Kasi pag ganitong hilaw, wala pang bawas yung vitamins. Kapag naluluto na kasi nababawasan yung vitamina. Kaya yun sila dito. Pinakain ng hilaw para hindi nababawasan ng vitamins. Crispy, sarap. Pag hindi ka sanay kumain ng hilaw, parang mafe-feel mo na, parang kung sa Bisaya, malangto. Kasi yung sitaw, sa Sinirara dati, yung sitaw pag umaani kami, yung iyang, kinakain namin ng diretso yun. Wala nang luto-luto. Masarap itong tangkay. Tamis. Nalulutuin ko kasi para darating kasi si Nano eh. Lambot din eh. Sarap. Mamili tatapon yung lasa niya parang turnips. Ito yung pinakailalim. Yun, matamis kasi yung pinakailalim. Ito, yung pinakamaano tangkay niya.
Kumusta mas kayo dyan? Kinain ko na yung lulutuin ko, no? Piniprepare ko lang palang gingging kasi mamaya pa akong alas 3 magluto. Anong oras pa lang? Alas 12:35 pa lang. Alas 3 pa ako magluto kasi darating sila alas 5. Alas 5 darating sila. Tama-tama, alas 3 magluto ako. Tama-tama pagdating nila, ano na. Luto na at saka fresh na fresh yung pagkain. Kaya piniprepare ko siya ngayon para easy na lang sa pagluto mamaya. Kinain na aking lulutuin mga blanca. Tapos gagawa pa ako ng ano. Ano kayong gagawin ko medyo matamis-tamis. Macaroni siguro, no? Wala akong ingredients eh. Tara. Higilan ko na yung pagkain. Shout out mga palangging-ging. Subo ng broccoli. Hilaw. Para kompleto pa yung vitamina. Okay. Prepare ko na ito at babalik ako maya-maya lang mga palangging-ging sa sunod na preparation ko. Yan. Shout out sa inyong lahat dyan, aking mga members. At sa mga nanonood dyan, ha? Ayan, so, babalik ako very soon. Lagay ko na sa fridge ang lahat ng ito. Tapos na ang preparation ko dyan. At next preparation naman, ang aking gagawin. Okay, welcome back mga palangging-ging. At tapusin na natin itong ating sweet salad. Ayan, ito yung pair ng aking antique na mangkok. Diba? Nalala nyo, yung bumagsak sa garden na na nilagyan ko ng gooseberries. Ito ang kanyang partner. At saka iba-iba pang mga klase mga platito at saka malalaking plato. Kaso ayun, bumagsak na doon sa garden. Lagay na natin at cooler na yung ating organic na fossil na macaroni o pasta. So isusunod natin ang ating peaches. Peaches. Oh, matamis. Ayan. Sunod-sunodin na natin yon. Maganda na ang kulay kaagad, no? So, isunod natin ang pineapple. Pineapple. Tapos ng pineapple, isunod natin para may kulay pula. Ayan. Pasensya na kasi mag-isa lang akong humahawak ng camera. Hindi ko na ilagay sa selfie stick. Kasi nakapack up na yung selfie stick. Ibibiyahe kasi kami. So, ayan ang ating medyo may kulay-kulay na mansanas. Ayan. Ganda na, di ba? Ayan, tapos, ilagay natin ang isang box na pasas, raisins. Oh, nagkakulay na lalo, di ba? Tapos, yung pinaka gitna ng mansanas, kinuha ko rin para siya ay kulay manilaw-nilaw dyan, puti. O, di ba? Murog ka na. Ayan, hirap yung wala tayong tagahawak ng camera. Yung selfie stick kasi, pinasok ko na sa sa bagahe. Ayan, at dinala na sa car. Bibiyahe kami. Ayan. Okay, at ito ay halo-halo natin. Oh my God, ang sarap na kaagad. Gitna-gitna natin doon kasi baka mahulog dito sa ating ganda ng kulay, Kukulayan pa natin na ng green na sago. Yan, kababad sa cold water ang ating sago para hindi siya magdikit-dikit. Ayan, babad sa cold water. Dadalhan ko si Mumi ng salad na ito kasi palagi niyang sinasabi pag nagpo-post ako, it's very delicious daw. Dadalhan ko siya ng bango. Ang pineapple talaga ang bango. Ayan. Mas maano ito, wala kasi akong Nestle cream. Naubos ko kagabi. Kung alam ko lang nagagawa ako ulit. Naubos kasi, di sana ay hindi ko inubos yung Nestle cream. Ito yung ating sago. Nalagay na natin dyan. Tuluin natin mabuti. Oh, wow. Diba? Ayan. Lagay na natin dyan. Delicious. Ayan na. Tuwang-tuwa si Princesita. Dahil ito yung pag nagluluto ako ng ganito, mga matatamis. Hindi ko naman tinatamisan ng sobra kasi nga para ayaw naman nila yan. May kulay nung ganda ng mga palangging-ging. Ayan. Gutom na ba kayo dyan? Ayan. So, iyan lang natin na mabuti. Tapos ilalagay na natin ng condensed milk. Ayan, nahulog na isang piraso. Kahit wala tayong paong, ay mansanas na lang yung ating pula-pula dyan. Okay, at ilalagay na natin ng condensed milk. Pulutin natin yung ating isang pirasong nahulog. Ayan. At ilalagay na natin ang ating condensed milk. Ayan. Oh, gawa na rin kayo dyan mga palangga ng inyong masarap na merienda. Very simple lang. Kahit hindi kompleto ang ingredients ninyo, ayos na yan. Ito nga. Tapos ipapakooler ko siya sa fridge. Ayan. Tapos pag cooler na ito, mas lalo siyang masarap. Ayan.
halo-halo. Yung condensed milk din, ano, ang bango. At mayroon pa ako rin naka-open na ano, yung toffee na lasa ng condensed milk, pero hindi ko nalalagyan kasi baka mag-iba pa ng anong lasa niya. Gusto ko condensed milk lang yung lasa niya. Minsan ano yan si Veronica kapag dito yan. Pagbukas ko ng isang lata ng condensed milk, tapos titingnan ko, kalahati na lang, sinisip-sip na siguro. Sabi ko, bibe, naubos yung condensed milk ko eh. Ngingiti lang naman yan. Sabi niya, no, there are more left there. Ngingiti-ngiti lang. So, tamang-tama lang ang tamis nito. O, diba? May masarap na tayong macaroni na salad na matamis. Ayan. Pwede rin gawin yung macaroni na chicken naman yon. Yun naman ay ang maalat-alat na macaroni chicken. Mayonnaise naman yung gagamitin doon. Mayonnaise, tapos yung ingredients mo rin, yung para din sa maalat na cravings, diba? Bibili nga ako na pupunta ko sa sa Isuomi na balang araw. Kasi doon ako nakakita ng macaroni na na iba't ibang kulay. Ang ganda, parang rainbow ang kulay. So yun, magandang yun gawin sa Christmas na salad na ganito. Kasi may mga kulay na yun, kaya lang, ang laki parang 2 kilos yata yung isang plastic nun. Kaya sabi ko, babalik ako doon, tapos maglalagay ako sa box para pang December na. Ayan, so tikman na natin. Mga palangging-ging, ayan, hindi na natin ilalagay yung saging. Kasi yung saging, yan yung parang magba-brown siya kapag nandyan sa sa salad. Tikman na natin. Yan, at kailangan may ilagay natin ng lahat dyan. Macaroni, mansanas, sago, raisins. Asan ang macaroni? Liit na kutsara kong pangtikim. Ayan o. Sinong unang bango ng pineapple at saka condensed milk? Alright, subo. Ayan, may yung peaches. Dapat may pineapple din. Liit na kutsara ko. Sige, ulitin na lang natin. Ayan. O, kompleto. Yung sago na sa ilalim. Alright, subo. Tama-tama lang yung tamis niya. Masarap lalo itong mga panangak. May Nestle cream. Para creamier talaga. Pa-drive kaya ako sa Asian shop. Kasi open naman yun ngayon. Yung kasi yung Nestle cream. Pampatik ba? Pampalapot ng ng kanyang sauce. O yung kanya yan. Pero pag na to, pag nasa ref na siya, magiging cooler na siya, na yan, magi-stick na rin dyan. Yan, at isusunod naman natin lutuin yung chicken na marinate natin. Kaya ng kulay, oh. Diba? Luto na rin kayo mga palangging-ging. Kasi madali lang naman mag-diskarte. Kapag gustong kumain ng masarap, madali lang mag-diskarte. O ayan, walang ang kaong yan. Walang nata de coco, at saka walang Nestle cream, at saka walang makapuno. Ayan, buko, no? Pero okay na ito. Alright, at lutuin naman natin yung ating chicken. Thank you for watching dyan mga palangging-ging. Stay tuning in para sa inyong mga entries. Hi, naku mga palangga. Hindi ako mapakali na walang Nestle cream itong aking masarap na sweet salad na ito. At saka hindi ako mapakali na wala siyang nata de coco. O diba? Kaya nag-drive mabilisan sa Asian shop. At ayan, nakabili ako ng Nestle cream. Ayan, bumili na ako ng 4 na piraso na. Saka yung evaporated milk. Ayan, bumili ako niyan, kulay puti. At saka itong kulay pula. O, tapos bumili pa ako ng pansit bihon at saka mga ingredients ko sa pagluluto. Ayan. So, dadagdagan ko itong aking sweet salad na ito. Ayan. Para mas lalo siyang masarap. Kasi dadalhan ko si Mumi doon sa probinsya. Kasi gustong-gusto niya yan. Nakikita niya minsan na yan. So, alright. So, bubuksan ko na itong aking mga pahabs na mga ingredients para madagdagan natin. Ayan. At para lalo siyang masarap. Ayan. Ilagay ko na yung isang lata na Nestle cream. Ayan. Or Nestle cream. Ito yung pampalapot talaga siya. At saka pa-creamy ng ating kita. Umapot na lalo na pag ito pag nasa fridge na. Kasi kanina nga, halos na siya eh. Malamig na siya. I-redo ko kasi para lalong masarap. Ayan. May lang, bilis lang naman sa Asian shop. 15 minutes. Ayan, lagyan na natin ng taong. Unahin natin yung kulay puti. Nakaligo ko. Favorite ko to eh. Favorite ni Veronica ito. Kapag pala, sinala ko na lang ng mabilis. Okay lang. Ayan. Hindi ko ilalagay lahat. Kasi para para may matira pa. Ang mahal ng isang garapon nito pa lang ha. 490. 490 ang isang garapon. Okay, so yan yung kulay puti. Halos kalahati. Dati kasi meron itong parang pahaba, yung parang beans. Okay na yan.
Tapos, yung kulay pula naman. Manlawan natin yung kutsara. Okay, so ito na naman. Kulay red. Actually, parang bulang naman yun na. Natali ko mga palangin. Yung bayan lang yan eh. Pwede din gumawa ng gulaman lang. Kailang ang dito, ang gelatin sa butika. Sa butika pa bibilhin. Powder kasi yun. Tapos, sa butika mo bibilhin. At ikaw ngayon, magluluto. So, ayan natin yung red na tayo. Itong natali ko, favorite ko to eh. Nung nag-work ako sa Mindoro, mura lang to. Makakabili ka nga ito sa ano eh. Ano yan, kalahati no? Makakabili ka nga sa palengke ng ano, ng yung ano, ginagrama-grama. At may hulog ng isang kulay-pula doon. Ayan. Makakabili ka ng ano, ng grama-grama lang sa ano, sa palengke. Eh, dito garapon, no? 490. Halos ano, 5 euro ang isang garapon. Ayan, wow. Masarap, masarap. Sabi nilang ko si Veronica ng ano, ng young coconut, yung meat, yung buko. Kasi favorite na yan. Pag pumunta yan ako sa ano, Asian shop, sabi niya, Mami, sabi niya kung may makita ka na coconut meat, bilihan mo ako ha. Binilihan ko ng isa kasi 390 yung isang lata. O yan, di ba? Masarap na palang galalo. Ayan. So, galagay ako sa ano, sa isang Tupperware. Tapos dadalhan ko si Mumi kasi gusto niya makatikim nito. Kaso pag doon kami sa kanila, hindi ako makaluto doon kasi nga walang ingredients. Pwede rin pala ako magdala no, ng mga ingredients doon. Tapos wala akong cocktail. Pwede naman ano, doon ako magluto. Kaya nung kailan siyempre magmamashroom ako. Pagod na bago uwi sa ano, sa bahay. Ayan, wow. So titikman natin. Wow, di ba? So mas lalong makulay ang buhay at lalong masarap. Ayan. Sana maubos nila ito. Iiwanan namin sila dito sa bahay eh. Tikim-tikim. Saan yung puting kaong? Natalikok ko yun. Favorite. Tikman na natin. Ayan. Ito kompleto ricados ng mga palangga. Ayan. So nakompleto ko lahat. Kasi nga nag-drive sa Asian shop very fast. Ayan ang ano talaga. Yung Nestle cream, yung Nestle cream, no? Ang pa yummy-yummy talaga. You see? Very good na mga palangga. Kasi kanina, nung tinikman ko siya, ano medyo maasim siya kasi nga, yung pineapple, marami akong isang lata. Kasi sabi ko para mag-balance yung tamis, kailangan may, ano, may Nestle cream siya. Kaya sabi ko mag-drive sa Asian shop, very fast. So ngayon, very good na siya. Ayan, at ipapalamig na natin sa ref. O, diba? Bongga mga palangga. Gutom na kayo? Sige, gawa rin kayo ng inyo dyan. Ayan, mabubusog kayo dito sa aking video. Si Josa Gandara Irene. Palagi yung ano, natutuwa sa mga luto-luto ko kasi nabubusog daw siya sa pagtingin sa aking video. Ayan, busog ka na Josa Gandara. Ayan o. Eh, kung malapit na kayo dito, ayan o. Subo-subo. Laking subo na yan. Ayan ha, shout out dyan sa mga palangging ko. Si Leia Kiming, magaling din yan luto-luto ng mga diskarte niya ng mga pangnegosyo dyan. Sino ang magagaling dyan sa aking mga palangga? Luto-luto kayo dyan ng inyong mga diskarte sa inyong mga buhay para kayo ay kumita. Si Basil, magaling magluto ng biko yan. Kita ninyo yung biko niya dun sa video ni Miley Luis. Diba? Sarap magluto ng biko yan. Order na kayo. Ayan. So, nasa diskarte lang naman, diba? Ayan. At lalagyan ko na ulit siya ng plastic. Tapos ilalagay ko na sa ref para lumamig na siya at mas lalong masarap. Ayan. At lulutuin na rin natin ang ating chicken na may broccoli. Ang ating virgin olive oil. Lagyan na natin ang ating sibuyas. Sama-sama na yan kasi pari-parihong mga gulay lang naman yan. Yan ang sibuyas. I-half cook lang natin lahat ito. Paprika. Iba't ibang kulay at iba't ibang paghiwa-hiwa. Ayan. Half cook lang natin ito. Para mas masarap kapag kumakain ay crunchy pa yung ating mga vegetable. Ayan. At syempre, sasabay na rin natin itong tangkay ng broccoli. Para sabay-sabay na yan silang ma-half cook natin. O, yan pa lang. Sobrang dami na. Napakarami na. At ilalagay na rin natin yung ating kantarili. Yung ating kantarili para sabay-sabay na lahat. Ayan.
Kumusta kayo dyan, mga palangging? Ano mga niluluto ninyo ngayon dyan? Ang dami. Isang batalyon na naman. Halos mapuno na itong malaking kawali ko. Yan ako pag magluto, ang dami. Tapos, pag half cook na, tanggalin natin sa kawali at lulutuin natin yung chicken. Ayan. At talagyan natin yan ng isang chicken na cube para magkaroon siya ng lasa. Siyempre. Ayan o. Chicken. Lagyan natin ng isang cube para sa kanyang lasa. Alright. Ayan. Ano mga niluluto ninyo dyan ngayon, mga palangging? Sa inyong hapunan dyan or anumang oras ngayon dyan sa inyong mga lugar. Para kayo ay nagluluto na rin dyan. Ayan. Hayaan natin siya na matunaw dyan sa gitna ng ating chicken cube na yan. Okay, atakpan natin panandalian. Atakpan natin panandalian. At sa kabila naman ay magsasaing tayo ng ating kanin. Okay, ayan. Oops. Ang bango. Amoy paprika. Wow. Natunaw na ba yung ating chicken cube? Natunaw na siya. Ayan, at ilagay na rin natin yung broccoli na kanyang flour. Ayan, isang chicken. Cube na yan dyan. Colorful, di ba? Ang bango, napakabango. Okay, ayan. At ilagay naman natin ang napakaraming broccoli. Ayan. Puno yung kawali. Ang dami pa nga naiwan na na mga paprika sa fridge. Eh, matagal kami bago bumalik. Baka mahigit 1 week doon sa probinsya, kaya masisira na naman yan dyan sa ref kasi walang magluluto. Ayan, so takpan ulit natin yan. At tayo ay magtutunaw ng ating cornstarch para sa pampalapot. Mataas, hindi ko maabot. Kulang ako sa butter. Kailangan ko lumundang. Ayan, so magtunaw tayo ng konting cornstarch. Ayan o, cornstarch para sa pampalapot natin. Okay, ang bango na amoy ko. Cornstarch na ito, napaka very powder na powder siya. Parang pulbos. Parang pulbos sa mukha. So, ayan siya, mapalangging ha. Konti lang. Parang pulbos, Ayan, tunawin natin sa cold water. Alright. Ayan, oops. Kumusta ka ng gulay? Ayan, wow. Tama-tama yung yung kanyang pagka-green. You see? Tama yung kanyang pagka-green. Alright, so lilipat natin. Maglalagay tayo ng isang kawali. Para sa ating chicken. Ayan. Lipat natin siya doon sa dulo. Tapos maglalagay tayo ng para sa chicken naman. Dito natin lulutuin ang ating chicken. Ayan, mainit na yung ating olive oil. Kumukulo na yung ating sinaing sa kabila. At ilagay na natin yung ating marinated na chicken. Ayan. At pagluto na, ililipat natin doon sa gulay. Yung ating kanin ay kumukulo na rin dito sa kabila. I-low fire na natin. Lagyan na natin sa number 1. At itong ating chicken ay ang chicken kasi mga palangging hindi dapat overcook. Kasi nagiging rubberize siya. Para siyang goma kapag yung nasobrahan ng luto. So ayan nandiyan na kaagad yung mga ingredients natin. May chili flakes na ito. May black soy sauce. Ayan. Olive oil, paminta, at saka bawang. Sarap na naman ang ating diretsuhan na kasi ito. Umagahan. Yung ating kanin ay hindi nang umapaw. Umagahan. Alam niyo mga palangga, kaya ako dito nagkakaldero lang sa pagluluto ng kanin. Kasi nga, minsan lang nagkakanin dito.
Tapos yung rice cooker ko naman, sobrang laki. 5 kilos ba yun? O 8 kilos? 5 kilos ata yun. Pwedeng lutuin sa rice cooker. Eh yung space dito, ayan, may fryer ako dyan, may steamer, may mocha master, tapos may blender. Ano pa ba yan, yung initan ng tubig, water heater dyan. Eh yung ano, yung rice cooker malaki. So pinadala ko na sa Balikbayan box doon sa Pangasinan para may rice cooker sila doon. At saka ano yung malaking wok. May wok ako mga palangga, yung malaking wok na kapag nagluluto ako ng maraming pansit kasi noon yung nasa condominium pa kami, palagi ako may party sa bahay. Nagpapakain ako ng mga kababayan, ng mga kaibigan, party, ganyan. Friday pa lang, nasa bahay na yan sila. Sa amin na sila natutulog, nagsasauna, naliligo. Tapos basta party, mga ano siguro, 20 years ago. Kasi pala kaibigan nga ako, tapos pakakainin ko sila sa bahay. Tutulungan ko silang maipasok sa trabaho. Tapos pag mayroon ako mga extra work, sinasama ko sila para magkaroon sila ng pera, na cash, ganyan. Tapos sa pag-uwi, ida-drive ko pa yan sila. Kahit malalayo pa yung kanilang mga bahay na ano, tinitirahan. Nakikitira sila sa mga kaibigan din nila, kasi magbabayad naman sila rin ng upa. Ihahatid ko yan sila kahit ano yan, madaling araw, ida-drive ko sila yan. At ang masakit pa minsan, lahat ako na nga ang mag-drive, ako pa yung gasolina. Pero okay lang yan, kasi ako naman ang medyo maayos-ayos ang kita. Tapos, laging nasa bahay sila. Yan. Eh, syempre, nung ano na, natuto na ako sa, ano, sa word na mangga. Marami akong ano dito mga palangga. Napa-permanent resident, yung mga i-deport na. Ilan yan sila? I-deport na yan sila ng, ano, ng gobyerno. Kasi, hindi na sila pwedeng mag-work dahil dala-dala yan sila ng kanilang mga amo papunta dito galing sa ibang bansa. Ngayon, pagdating na dito sa Finland, wala na ditong katulong kasi yung mga bata, ilalagay niyan sa school saka sa daycare. So, yung katulong nilang dinala, kailangan papauwiin yan. So, ang ginagawa ko naman dahil naawa nga ako, hinanapan ko sila ng mga trabaho, tagalinis, cleaning company, ganyan. Kahit hindi sila makapagsilita ng ano, ng Finnish version, sasabihan ko lang yung ano, yung boss na, hayaan mo na yan, basta marunong silang magtrabaho kahit hindi yan makapagsalita ng dialect nila. Dito, yung dialect dito ba? Tapos ako pa yan ng ano, ang magpo-process ng ano nila, ng working visa sa ano, sa doon sa police station. Ida-drive ko sila doon, ako pa yung papasok ng kanilang passport doon. Ayan. Tapos ano, yung amo sasabihan ko na, lagyan mo din ng minimum na sweldo per oras para maaprubahan sila. Yan, naaprubahan yan sila. Ilan yan sila dito na ano, na mga mangga ba? Pagkatapos mo na ano, patirahin sa bahay mo, pakainin, tulungan, mapa-permanent resident, mahanapan ng trabaho. Tapos hindi ka na maalaala. Yung tatlo nakaalaala nung ano, lumabas na yung kanilang passport. Ano, bali, tumawag. Lumabas na daw, pagpapasalamat. Tapos sabi, kikitain ko daw sila sa McDonald's. Yan. Kaya McDonald's, malapit lang sa bahay yan eh. Nung nandoon pa kami sa Isoumi na nakatira. Ngayon, kinita sa McDonald's, tapos pinakita nila sa akin, sabi ko patingin nga ng ano, may work. Work ano na sila, may work visa na. Oh. Tapos, ang kasawiang palad, ako pa ang nagpakain sa kanila sa McDonald's. Eh, wala namang huhugot ng ano, ng wawards. Walang huhugot ng wawards kasi siguro mga wala rin ng ano, kasi nagkudkud lang ba sila, nag-cleaning ng mga bahay-bahay ba. So, dahil ako naman yung may kita at maayos na sweldo at trabaho, ako na nagpakain sa kanila, di ba? Bongga, baliktad ano? Ako na ang nakapagbigay ng work permit. Tapos ako pa yung nakahanap ng amo nila, ako pa ang nakabigay ng residence permit nila. Ako pang nagpakain. Saan ka pa? O di ba mga palangga? Pero okay lang yan kasi ano naman yan, basta sabi ko magsikap lang sila. Ngayon ano na, 3 dekada na ang lumipas, walang isa na nakaalaala. Kaya ayun mga palangga, simula noon, wala na, hindi na ako nag-ano sa kanila, umiwas na ako sa kanila kasi natuto na ako na ganun pala ang mga mangga. Kasi ako naman noon, syempre baguhan rin dito, hanap-hanap din ng ano, mga makakaibigan ba kasi syempre ganyan naman tayo, di ba? Pag nasa ibang bansa tayo, hanap tayo ng ating mga kababayan. Yung palang gingging, i-ano na natin yung ano, yung cornstarch. Para ano ito, para pampalapot. Ayan. Hanap tayo ng mga ano, mga makakaibigan natin, ganyan. Tapos ako, hindi naman ko alam noon na ganyan pala na manggagamit, hingi ng tulong, ganyan. Hilo fire na natin. Pagkatapos na ano na, makuhanan na ang lahat sa'yo, muutang pa yan sila sa aking mga palangga ng pera. Pampadala sa Pilipinas kasi may sakit yung ganito, ganyan, ganun. O, ilipat na natin ito sa gulay natin. Oh my God! O, diba ang sarap? Ang daming kwento ng mga nakaraan, mga palangga. Pero somehow, okay pa rin ang Reyna King Ngabel kahit nga may mga umutang na hindi na nagsibayad. At least, ayos lang yan. Hindi naman yan nila ikayayaman eh. Minsan nakita ko yung isa sa Isoumi na, matanda na.
super tanda na at saka ang payat, kulay puti na yung buhok niya. Iniwasan ko na lang. Hindi ko binati. Kasi baka mamaya pagbatiin ko pa pakakainin ko na naman, di ba? After many decades, papakainin ko na naman. O, ilipat na natin sa isang kaldero. Sa kawali pala. Okay, move ka dito malaking kawali. Ayun. At ilalagay na natin ang ating chicken. Diyan. Oh, bongga. Ang bango. Super bango naman. Ayan. Ilagay natin ito. May hugasan natin yan. Kaya ito ay haluin na natin. Naka-low fire na din siya. Kasi ayaw ko mga palangga na ma-overcook ang gulay. So kaya siniperate ko yung ating chicken sa isang kawali. Ayan. Wow. Ayan na siya. So, malapit na maluto. Luto na rin yung kanin. Tama-tama dadating sila ng alas 5. Kakain lang kaming lahat. Tapos, aalis na kami. Sila dito yung magbabantay ng aming Selber. May nervyos na naman si Selber kasi may ibang tao. May ibang tao na makakasama dito sa bahay. Siyempre si Veronica, hindi naman yan ibang tao. Maalala naman yan ni Selber. Kailan yung kaibigan. Nervous na naman yung aming pusa ba. Pero, maano yan? Matutubo naman yan. Ayan, wow. Tistingin na natin. Labot na siya. Ang daming gulay at saka chicken. Isang batalyon. Ang kakain na naman ito. Tapos, magbabaon siguro ako papunta ng probinsya. Kasi 6 na oras yan. Pag magutom, mag-stop kami sa sa isang place. Tapos kakain. Diba? Hindi nabibili sa Hindi nabibili sa mga gasoline station. Ibaon kami. Tikman na natin. Ayan. Ikot na. Tikman ko nga. Tikman na nga natin para husgahan na natin ang ating pangtikim na kutsara. Husgahan natin ang lasa ng ating luto. Ayan. Subo, mga palangging. Ayan. Thank you so much sa inyong pag-watch dyan. Tikman na natin. Ihip-ihip, mainit. Sarap. Tamang-tama. Wow. Tamang-tama ang lasa niya. Ayaw din niya nila ng maalat. Very good. So, wala na akong idadagdag. Very crunchy. Ako nga kahit ganito na lang palang ganyan, wala nang kanin-kanin. Ang daming gulay eh. Wala nang kanin-kanin. Ito na lang oh. Solve na solve ko na. Yan, luto na. Very crunchy yung Very crunchy yung. Hugasan natin yung kutsara ha. Yan. Bago kayo tumikim ulit, hugasan nyo ang inyong kutsara para walang laway ha. Yan. Hugasan nyo ang inyong pinangtikim. Gusto nyo yung kantarili. Yan. Crunchy na crunchy talaga. Oh. Sarap. Saka yung yung flavors, ang lahat ng mga ingredients ay nandiyan. Napakasarap. Okay, sugo. Sino ang sugo dyan? Kantarili, broccoli, chicken, paprika, onions. Yan. Hindi ko alam na ganyan ang ganyan ang kahihinat na ng luto ko na to. Sobrang sarap. Parang yung makain ako sa Chinese restaurant. Siguro dahil yung black soy sauce. So, hindi ko na siya lalagyan ng teriyaki sauce. Ito kasi plano ko sana lalagyan ng teriyaki sauce with roasted garlic. Kailan baka mabago pa yung taste eh. Wag na. Kasi masarap na siya eh. Wow. Ang sarap. Tsaka crunchy yung mga gulay. Ayan, at ang ating kanin, naku na. Ayan. Jasmine rice, ang bango. Ito na yan. Alright, so magsisetting na tayo. Tama-tama, darating na yan sila. Alas 5. Alas 5 yung dating nila. I-off ko na yung apoy, baka maano pa yung gulay. Magsisetting na ako ng ating ng ating plate para makakain na. Ayan. Ayan, dito na ako magsasandok mga palangging. Ayan o, may kanin na tayo dyan. Ayan, at ako lang ang kakain muna. Wala pa sila. Mauna na ako. Magutom na ako eh. So, itong ating masarap na chicken with broccoli. Ayan, gusto yung gulay. Tapos, yung panghimagas natin mga palangga, yung ating sweet salad. O, diba? Ayan, gusto ko yung tangkay. Yung tangkay, ayan. Ayan, subong ka. O, kainan na tayo ha. Kakain na tayo. Itatakpan natin. Para, ilan natin mga din yung sandok para hindi nakukuha ng panibagong sandok ulit mamaya. Ayaw ng hugasin. May dishwasher naman, kaya lang ako yung hugasan ko lahat. Kasi ayaw ko na may natitira ng mga hugasin ba. Habang nakaluto dyan, naghuhugas ako. Susunod lang. Takpan natin. Maglagay na tayo ng maininong dyan. Kasi nagugutom ako, mabilis pa naman akong kumain. Lalo na wala sa camera, mga palangging. Realidad ng buhay. Hindi na kailangan pa-arty-arty pa sa
camera. Ayan, dapat kapag kumain ay namnamin ang ating kinakain. Sabi nga ng Chinese, dapat ang pagkain daw ay 1 hour, 1 oras. At ito ang ating panghimagas. Wow! Ayan. O, ayan ang ating panghimagas mamaya. Malamig na siya. Wow! Ayan. Sabi, kakainin muna natin yung isang plato na kanin na yan at mamaya na ito. Kasi baka mabubusog na naman tayo pa. Noong una yan, actually kumain na ako kanina, isang maliit na platito na eh. Hindi na ako nakatiis. Yan sarap. So, unahin na muna natin yan. Ayan. Okay? Okay, mga palangging-ging. Ayan, tirahin na natin ito bago pa tirahin ng iba. Kainan na tayo. Ayan. Unang subo sa mga palangging-ging. Crispy. Napakasarap talaga kapag half cook lang ang mga gulay. Ayan. Lumampas pa sa bibig ko yung mumo ng kanin. Kainan na mga palangging. Ayan. Ganito lang kayo magluto mga palangga. Simplihan nyo lang, pero masarap. Ayan. At huwag masyadong maalat yung kantarili. Nam, 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 nam. O subo. Sinong susubo? Nga nga. Nam. Sarap. Para kang nasa ano, restaurant. Pero, ito, unlimited ang mga gulay. Ayan, sarap. Restaurant, babayad din ng pagkamahal-mahal. Tapos ilang, ano lang, ilang grama lang yung gulay. Ito, ang daming gulay. Alright. Nam. Kumakain na ba kayo dyan? Ayan. Kaiinom ako. Tapos, mag-end na yung ating video, mga palanggang, okay? Ayan. Sana hindi ninyo narinig yung aking lagok. Ayan. So, sa aking mga palangging dyan, ang aking mga members, hindi ko na isa-isahin, no? Alam na ninyo yan kung sino kayo. Para hindi lumamig itong ating pagkain, ay mag-end na ako ng ating video. Thank you so much sa aking mga members, sa mga super chatters, at sa mga public viewers dyan, at sa aking mga subscribers. Thank you very much sa inyong pag-watch ng ating mga videos sa ating YouTube channel. Ayan. Mabuhay kayong lahat. You are all amazing. And thank you once again. And laging tatandaan, kainan na tayo. Palangga ko kamutanan. As Tarabista, baby. Bye-bye everyone. Take care. Yan, i-continue ko na yung pagkain ko ha. Okay, hanggang sa next video natin. Thank you so much. And adios!